Good morning mga karohouse, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. March 21 po, araw po ng Sabado. Bali, payday po tayo ngayon para sa Lee & Aki Builders. Dito sa mga kasama natin, sa mga workers natin dito sa renovation. Ayan, project update mga karohouse. Mag-update tayo rito sa Lumina Homes Phase 3. Meron tayong dalawang project doon at pupuntahan din po natin yung Anyana Beller East Project. At meron nga po pala tayong biglaang ocular visit ngayong araw ng Sabado. So meron nagpapa-inspect po sa atin dito or nagpapa-ocular visit, pina-inspect nila yung unit. Then tingnan na lang din po natin kung ano po yung kanilang mga ipagagawa. Pero ang idea rito mga ka-rowhouse, kung matutuloy kami, first time na may magpapagawa sa amin dito sa Anyana Beller East Project ng puro interior lang. So hindi kasama po yung mga extension ng bahay. Mga ka-rowhouse, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng Sabado. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito tayo sa Phase 3 mga ka-rowhouse. Phase 3 Lumina Homes. Ayan, Bansa Cavite sa may barangay Bagtas. Ayan, good morning nga pala sa lahat ng aming client owner. Good morning. Ayan, bali ito, naka-schedule tayo para sa concrete flooring dito sa may harapan ng bahay. Ayan. Epoy, good morning. Kuya Sandy, good morning po. Sino to? Si Ricky, good morning. Adonis, morning. Tsaka kay Rusty, morning. Si Kuya Richard. Kuya Richard, morning po. Good morning. Okay, bali bago ang lahat, syempre spacer, tapos may gravel bedding na tayo. Tapos before 30 minutes or 1 hour, so ito maganda condition ng weather dito, kahit 1 hour bago magbuhos, maglalagay tayo ng lason. Yung lason natin ha, 1 hour bago magbuhos, ayan, maglalagay tayo ng lason sa pinaka flooring. Lahat yan, tapos maglilinya pa tayo para sa waterline. Yan, waterline po, parang ano yon, yung release ng aircon. So magkakaroon ng parang condenser dito sa taas kung gusto nila rito ipalagay, or dito sa baba. So yan, magkakaroon tayo ng linya para sa waterline. So malaking malaking HP or 2.5 HP yung gagamitin dito. Bali yung tubo na iabang natin is sa 3-port. So may iabang tayo na 3-port na tubo rito, yung blue pipe, para dun po magre-release yung tubig ng aircon once na ginagamit. So meron tayo dyan, tatap natin. Tapos dito pinapahukayan na po natin to para madamay po sa ano natin, sa mga bubuhusan. Tapos ano yun pa, nilinis mo na yung taas, yung slab. Ayun daan. May ano ba kayo dyan? Blower? May blower ka? Ayan, yan. Sige. Ayan, bali mag-a-apply siya ng waterproofing. Bali ang applyan mo, ito lang, hindi ito. Sa ibabaw lang. Sige. Okay. Yan po yung ginagawa. Sige, dun, okay na. Puputol si Adonis ng bakal. Okay. Ito yung gagamitin natin, yung blue pipe para po dito. Medyo makalat pa, pero matapos tong araw na to, ngayong araw na Sabado, pagpasok namin ng Lunes, luluwag na yan. Unti-unti nang luluwag. Si Adonis at saka si Rusty nandito muna, kailangan natin ng manpower dito. So ito, nakapag-apply na pala ng waterproofing kahapon, flexiban. So dodoblehin na yan. Tapos isa sa mga schedule natin is yung concrete topping nito. Ayan yung iba, medyo medyo maputi-puti pa. Yan, dodoblehan pa ni Epoy. Yan. Okay. Ang next project natin dito, assignment natin is yung yung floor tiles. Pero okay na rin yung flooring nito, na tanggal na po yung pinaka-concrete topping niya. Tapos ito, babawasan pa po natin ng konti ito para sa finishing, hindi po nakadikit to. Kadalasan po kasi sa mga finishing project natin, nakadikit to dito sa partition, kaya hindi napipinturahan. Hindi kaaya-aya tingnan yung banda rito kapag natapos. Yan, naayusin pa yung plastering niya. Yan, lason. Ito yung laso na ginagamit namin. Thermitric.
Tapos syempre bubuhayin natin yung outlet nung sa floor drain at saka yung sa catch basin dito. Okay naman na lahat. Ito sa water line meron na. Outlet para dun sa septic tank, yan meron na rin. Tapos sa floor drain meron na. Then yung water line okay na. Idadagdag na lang yun dito sa pinaka-release ng tubig para sa aircon. Sige kuya, okay na po. Sisinsil si kuya. Ano, kasya pa? Hindi, meron dito, di ba? Yun, oh. Ang dami. Meron dito. Yung pinahabol na 12mm. Ayan. Hoy, paabot mo na lang kay Kuya Sandy. Kuya Sandy, alalayan mo. Baka matapon eh. Ayan na. Ayan, may blower lagi para walang alikabok. Hoy, ano ba yung pintura na yun? Baka matapon yun sa taas. Tubig lang? Okay. Doon. Okay. Shout out si Kuya. Habang nagbablog tayo, may sumisigaw ng shout out dito. Rick, paayos ko na rin kaya yun. Papalitadahan mo na din. Yan yung napagsilsilan. Diyan kasi sila mag-uumpisa na eh ng framing. Yan, okay na tayo rito. Yan na muna. Pag nakaluwag ka na lang. Pag nakaluwag na lang. Yan na. So ito muna yung assignment dito mamaya. Babalikan natin to. Yan na. Bali mga karoos, biglaan punta natin sa Anyana Bel Air East Project. Meron po naghahantay sa atin doon. Yan, may usapang po kami no nagpapa-ocular. Sana abutan po natin. Naubusan din ako ng load. Tumatawag sila kanina. Hindi ako makapag-return call. Yan, gamit natin ito si Avanza. Tapos may mga pinabibili sila Louie sa akin at saka si Kuya Boy. Nakakaragdagang materyales po rito para sa project natin sa phase 3. Yung finishing phase natin doon. So isasabay ko na lang pagbalik. Yan na. Let's go. Hindi muna tayo nag-aircon ngayon. Bukas yung mga bintana. Makatipid-tipid man lang ng gasolina. Tara. Nandito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Ayan, nandiyan si Master Jojo at saka si Kuya Dindo. Ayan, sila po. Ayun lang po yung bahay nila, yung katapat. Yan po yung pupuntahan natin ngayon. Ni-schedule ko sila ngayong araw na to kasi bukas pupuntahan po natin yung next project natin dito sa Anyana, dito sa may Anyana Bel Air West. So kung maalala nyo, meron akong vlog nun. Susubukan kong hanapin din, i-ano ko rito, ilalagay ko sa screen sa mga gustong makapanood ng ocular natin na yon. At kung sino pa nyo may mga bahay pa na Maxine model at nakatira dyan sa Anyana, ito po yung sample ng unit na inocular ko. Yan. Shoutout po kila client owner, yan kila ma'am. Tapos kasama niya po yata yung dalawang anak niya. So ito lang po. Yun lang, umikot lang tayo. Nandun yung project natin. Yan, inocular ko na lang po ngayong araw ng Sabado. Every Sunday po yung ocular visit namin. So ginawa ko na lang po Saturday. Total naman lagi akong pumupunta rito sa Anyana East. Yan na. Balitan dito na tayo mga karos. Nakapag-usap na kami nila client owner. Yan, maraming salamat po kay ma'am saka kay Sir Adrian. Yan, maraming salamat. So ito, isang Tokyo model unit. Kagaya po ng ginawa namin sa Anyana Bel Air Central. Ang kaibahan lang po nito, ang focus nila is sa interior. So walang magaganap sa structural. So kagaya ng mga ibang kumuha ng ganitong unit, syempre alam ko gustong gusto nyo malaman kung magkano yung cost at kung ano yung mga dapat gawin. Kaya ipapakita ko na lang po rito muna yung ver finish. At pagkatapos kung matuloy kami or maumpisahan to, doon na lang natin ipapaliwanag lahat ng ipagagawa kasi wala pa naman po kaming kontrata. Yan, pasukin natin. Dito kagad may gumagalaw kagad na tiles. Yan, pwede naman tayo na mag-ayos nito. Okay, bali ang plano is magkaroon pa rin ng kwarto rito pero na-turn over sa kanila to na semi-bare finish. So wala siyang metal framing, so walang ceiling. So isa yan sa mga ipagagawa. Yan, bali pagpasok po, maaari kung pwede lang dito sa admin office, yung pintuan, pwedeng pagpalitin to mas maganda.
no, pagpalitin po sila. Kasi itong part ng area na yan is gagawing TV console. Magkakaroon ng ano po rito, magkakaroon po ng pintuan, tapos 1 bedroom. Yan, overall tiles kasi wala pa siyang tiles, overall paint, may ceiling, electrical and plumbing. Pagdating po rito sa area na to, may abang na rito na 60 cm na refrigerator. Tapos ito, maaaring pagpalitin natin yung window rito kasi mas maliit to. Yan, pwede nating pagpalitin. Ito naman, isa hindi naman nalalagyan ng window. So yung window rito, ita-transfer na lang rito para malagyan pa siya ng backsplash. So medyo manipis po kasi yung tiles dito. Pero yung granite yung ginamit dito na hindi na po tatanggalin. Tapos maaaring magkaroon din po siya ng cabinet. So naka-cove ceiling dito. Tapos flat ceiling naman sa room. Flat ceiling na rin din po rito. Tapos yung mga window, 4 overall grills. So lahat lalagyan. Toilet and bathroom renovation. Tapos maaaring palitan po yung hamba at saka pinto. Siyempre yung storage kailangan mapakinabangan. Kaya maglalagay po tayo ng setup dyan ng mga pintuan. Tapos dito undecided pa po sila kung gusto nilang glass or ito na lang. Siyempre medyo magastos din yung glass, pero ito naman din isa maganda naman po siya, matibay at saka wala naman pong issue rito at walang problema. Tapos dito, ang gagawin po rito is barniz. Yan, duko barniz. Pag-akit natin dito sa second floor, yan bali wala pa nga siyang kwarto pero may kisame na. Yung mga ganitong unit na ginagawa rito sa Anyana, mga wala po siyang insulation. Kaya isasama namin sa quote yung bubong po sa second floor. So mangyayari doon, baklas kabit, tapos magbibigay tayo ng honest observation sa client kung pwede pa po ba yung bubong. Kasi nasa 3 taon na tong unit. Tingnan natin kung maaari at pwede pa. At kung makapal yung ginamit na bubong. Tapos yung pinaka-original na setup ng kwarto na to, gagawin na lang po natin siyang basic method po. Kasi yung original na turnover sa Anyana, dapat po to naka CHB ano po to, dapat naka CHB na partition. So mangyayari nito, wala na ho kasi yung mga abang, ito na lang yan, baka mag basic method partition na lang po tayo. So depende po sa mapag-uusapan namin ni client. Tapos yung ceiling baka hindi nagalawin dahil magbabaklas kabit method nga tayo sa buong para magkaroon siya ng insulation. So again, wala siyang mga insulation. Tapos may mga tulo pa ho. Yan, may mga markings or meron pong makikita rito. Ayan, may mga bakas ng tulo ng tubig pati rito. So yung original setup nito mga karohos, may hallway rito. Bedroom 1, TNB hindi nagagalawin. Bedroom 2. Tapos ito yung pinaka magiging master's bedroom. Sa ginawa namin doon sa Anyana Bel Air Central, kaya pa siya nagkaroon ng walk-in closet kasi nag-extension tayo ng bahay. So ito more on interior lang, overall paint, tapos light and fixtures materials, overall tiles, yan ang gagawin. Tapos yung location ng mga aircon, pipilitin natin na maitago po yung condenser sa likod ng bahay, pati rito sa gilid. Yan, tapos yung sa harap naman, so nasa baba na lang po siya para hindi kita. Ayan, okay na po tayo rito. Yan, ayos na. Tapos hindi naman po kukuhaan ng construction ban po to para sa structural. Baka construction ban lang po para rito sa loob ng bahay. Yan, maraming salamat po sa nagpa-ocular ngayong araw. Kila Sir Adrian at saka kila Ma'am. Yan, bali dapat matagal na po kaming nagkita. Yun nga lang, hindi ho tayo available ng mga araw na yun kasi nabago yung schedule ng oras. So ito, marami na kaming napag-usapan at itinodo na po natin lahat ng paliwanag dito. Yan, tingnan na lang po natin kung matutuloy po tayo rito. Yan, malaking tulong sa mga viewers natin na nanonood sa mga ganitong klaseng setup ng renovation lang sa isang Tokyo unit dito sa Anyana Bel Air East Project. Yan. Yan, okay na tayo, di ba? Okay, maraming salamat po uli kila client owner dito sa Pa-Ocular. Yan, marami na po silang natutunan po at marami na rin akong diniscuss sa kanila. Yan, for interior, siguro sa mga nagpapagawa, pagka ganyan yung setup, syempre mag-iipon muna. Habang nakatira sila, habang nag-iipon, doon na po nila ipapagawa po yung kanilang extension ng bahay. Ayan, nandito na rin po ako. Puntahan ko lang po yung dalawang gumagawa rito
Tapos nakita ko kasi kanina meron dumating na delivery dito. Ano kaya yan? Ayun lang yung bahay, lapit lang, di ba? So interior lang naman po yan. Hindi po ganun ka tagal or ganun kahirap yung paglakad ng requirements. So sa nakikita ko, kung sakaling magkasundo po kami kagad, pwede na po tayo mag-deploy ng mga tao dyan regarding po sa mga interior finishing, kagaya ng ceiling, tiling, di ba? Okay, tayo. Siya pala, pumunta pala sila rito kanina, sila sir and ma'am. Yan, bumisita sila rito kanina. Master Dindo, good morning. Good morning. Good morning. Kamusta? Ano bang ano rito, Master Dindo? Ano mga dumating? Rep pa lang, sir. Ano to? Nailaman na or nailagay na? Nilagay na, sir. Wow, nailagay na. Sir, double, Kaya pwede ba malaman? Di ko sila tinanong eh. Kamusta daw nung nakita nila yung bahay? Ay, Master Jojo, good morning. Good morning. Ano daw? Maganda, sir. Nagandahan sila. Okay. Ang project doon is sa interior. Pinapupunta ko na sila kila engineer ngayon. Tapos magbibigay na ako ng quotation sa kanila sa Monday, baka ma-priority just in case. Solid, solid. Ayun na. Ganda na nito. Wow! Sana all. Sana all. Ganda ng rip. Ganda ng rip. Yayamanin. Nahawakan ko na. Sino ba unang humawak nito? Yung nag-deliver? Tapos kayo. Ako pangalawa. Pangatlo. Sana all. Naunahan pa, ha? 97. 97? Yan na. Siyempre, nagtatrabaho tayo. So, yan lang naman po yung makakapagpaligaya sa atin sa lahat ng hirap. Di ba? Bili natin yung gusto natin. Yan. Kami po yung unang nakabinyag, sir and ma'am. Nahawakan namin. Pero feeling ko, nahawakan na nila to. Oo, no? Di ba? Okay, wala namang issue kung sino nakahawak. Ang importante, maayos, malinis. Tapos, ito nga po pala yung kung bakit ganito yung setup ng pintuan. Yan. Kasi kung pakabila yung setup niya, mahirap kasi medyo mahaba to. You know. Sakto lang. May konting space sa magkabilang gilid para makakahinga. Yan, babalik po ako rito mamaya. Ayusin ko lang po yung mga kulang dun sa ibang project. Yan, nakita ko naman kahit nga ako naging masaya ako sa nakikita ko kahit hindi natin bahay. Kung ano man yung maganda dito sa bahay na to. Sobrang saya natin dahil natitiyak ko talagang mas masaya pa yung kliyente sa atin. Diba? Ayan, marami pa po tayong hinihintay na darating dito. Yan ang aabangan po natin. Yung alin? Sana magustuhan na kagad ni Ma'am yun, no? Hindi pa namin tinatanggal yung ano. Okay. May adjustment po rito. Ganito po yung magiging itsura ng ano po ron, hagdan kapag natuloy po kami. Ayan o. So ito, may adjustment na to, pero sana magustuhan na ni client to para hindi na mahirap. Pero open po kami para pag nandito sila mamaya, kung gusto pa nilang ipa-adjust. So ang gusto lang naman nila mangyari, hindi po lalagpas sa railing. So ito na yung sukat, kita naman na. Hindi siya nakalagpas sa railing. Hindi mo na namin tinatanggal yung tuntungan para may adjust pa. Ang turnover ko nito mga karohas, isa araw ng Lunes. Kasi meron pa akong hinihintay na mga ikakabit pa. Tapos sa araw po ng Lunes, or baka mamaya, gagalawin na po nila client to. Sila na po yung magde-decorate ng ng mga kortina. Para pag turnover natin, sinot natin dito sa vlog, halos okay na. Danda. Diba? Tara. Dito tayo sa JB Electrical Supply. Yan yung karagdagan pa po na na materyales para po sa electrical. So ito yung switches is outlet. Bali mga karos, nandito ako sa JBN Electrical Supply. Yung karagdagan pa pong mga outlet and switches. Bali medyo ano lang to, medyo magkaibang kulay lang, white and black. Yung sa mga hindi makikita,
white na lang daw, pero doon sa makikita medyo black. Yung 1.6. Kulang pa po tayo, yung may mga kombinasyon pa na tinatawag. Yan ay ihahabol ko na lang para sigurado at hindi sumobra yung pagbili. Tara! Dito na ako bumili sa malapit sa Anyana. Bali, dediretso po ako ngayon ng Wilcon at saka ng ANS lamps. Yan na, bumili po tayo rito worth of 1,000 para sa finishing project dito sa phase 3. Yan, supply hose, tile grout, at saka yung mga ganito, angle bulb. Yan, tsaka teflon. So yung sa tile grout po, iba-ibang combination color yung nakikita natin doon. May gray, may beige. Yung beige hindi pa natin nabibili. So yung white, mahirap po kasing makuha talaga yung kulay po nung mosaic tiles doon sa TNB. Kaya binilhan na lang natin siya ng acrylic color na talo green. So titimplahin natin yung kulay niyan hanggang sa makuha natin. Hindi nga naman yung tatong tabo eh. Puro pa. Ito mga pa dito na sir. Pakikamada na lang kung saan mas maganda. Basta yung safe ha. Yung resibo na sa inyo? Sige, thank you ha. Salamat. Okay. Ito nga po pala yung mga ilaw na binili pa natin dito sa ANS lamps. Pre, pagkanaan nyo na lang. Thank you. Salamat, thank you, thank you. Sige. Okay. Okay. So ito, isa sa mga project ko sa phase 4 yan. So ibang resibo yan. So dito, 31,015. So ito po lahat yung pati yun nandun. Napili na po lahat to ni client. Tapos merong isang track bar din, yung hiwalay. Tapos hindi ko kasi nakompleto yung mga pin light dito. Nagpadagdag si client owner para dun sa bulada sa second floor. Yan, bumili tayo ng 6 nito. Sa Wilcon ko po yan binili. Yan na, okay na tayo rito. Medyo nagtagal tayo rito kasi nasabay tayo sa sumabay tayo dun sa marami rin na bumibili. Yan, dami nilang customer ngayong araw na to. Ito. Okay. Yeah. Let's go. Babalik tayo sa Lumina na. Tapos mamayang hapon pupunta tayo ng Anyana Bel Air East Project. Tara. Malapit na tayo sa Lumina mga karos. Tama-tama alauna na. Pagdating natin, yung mga dapat kong maibigay kaninang umaga sa tropa medyo delay na. Di bali, magagamit naman po kagad nila to. Yan na, saka natin po palang maibibigay. Okay, bago tayo pumunta po sa Lumina Phase 3. Ayan, Sabado ngayon, minabuti kong bayaran muna yung mga pagkukulang natin sa hardware. So ayan, kailangan ni bilog ng electrical tape. Bali sa Phase 4 naman to. Tapos yung mga dumating kahapon sa galing dito sa hardware, ayan yan, yung utility box, masking tape sa project sa finishing sa phase 3. Tapos sa may bagong project naman yan yung graba at saka 25 pieces na hollow blocks. Tapos sa finishing phase dun sa phase 3, bali ito yung mga tubular, cutting disc, square bar at saka yung grinding disc. Yan, bayad na. So syempre para maayos natin lahat ng mga reports natin sa client. Okay, let's go. Yeah. Ayan, dito na tayo sa phase 3. Tuloy yung buhos nila. Ayan, yung mga pinamili ko kaninang umaga, kailangan maihatid ko muna rito sa kabilang project. Ayan, dapat to kaninang umaga pa eh. Nandun na kasi ako sa may Sanha Mayor. So syempre dumiretso na ako ng ANS. Bilog! Lagpahinaan niya mo na yung sounds. Hey! Ayan. Hey! Ayan. Kailangan. Dito na tayo sa taas. Bali, ito nilagyan na ni Louie ng tiles sa ibabaw. Tapos yung pinaka-riser niya, yung kahawig na tiles dito na ginamit sa flooring. Tapos ang mga kailangan na accessories ni Louie rito, yung para sa mga supply and bulb. Yan, kaya binili na natin. Tapos, timplahan mo na lang, no? Acrylic color and grout yung puti para rito.
Kasi hindi worth it bumili ng isang bag ng tile grout nakakulay nito kung yan lang ang ano, yan lang ang a-applyan. Lugi si client. So bumili na lang tayo ng pangkulay. Tapos mayroong pinabibili si Mot eh. Mot, mamaya-maya pa konti. Acrytex reducer. Masilyan ko muna itong gilid dito, boss. Ah, sige, sige. Okay, sige. Si Mrs. na yung pinabili ko ng Acrytex reducer. Nakakalimutan ko na rin sa biyahe. Ito yung tinutukoy ni Mot. Ito. Yan dapat dun sa mga color combination. Hindi rin tayo basta-basta bili ng materyales. Kung ano lang talaga yung dapat dito. Yan. Tapos ang kulang na lang, ito sa TV console. Ito. Yan na lang po yung kulang, yung mga outlet dito. Bali, ano kasi to, may mga combination ng switch at saka outlet. So hindi muna natin binili para hindi tayo masobrahan. Pwede naman yan pang final na. Importante lang yung iba ngayon dito. Tapos meron pang paglalagyan ng mga track light dito na hindi ko po muna binili kahit na nasa ANS na tayo. Para sigurado lang. So ito may track light dyan. Siguro mga nasa 1 meter or 120 cm yung bar. Tapos dito naman is 120 cm yung bar nya. Yan po. Ini-isa-isa na ni Kuya Boy uli. Yan, tapos dito may kulang lang tayo rito. Hindi ko na muna binili kasi combination switch to. Basta importante lang malagyan na yung iba. Kasi yung iba nangangailangan ng supply ng kuryente minsan. Tapos yung iba naman laging nakabukas yung ilaw dahil nakarekta sa switch. So kaya kailangan na po natin malagyan. Tapos yung sa mga CCTV camera. Yan, meron na rin po yan. Tapos iuhuli ko na lang po to yung mga data para sa downlight kasi may retouching pa yan eh. Mamamansyahan pa siya. So ito na yung update. Yan, nag-apply na ng primer si Bilog sa mga ginawa niya rito. Tapos pamamasilyahan na po natin yan. Yan, after ng masilya, yan, after na malagyan na rin po ng mga pintura itong harapan ng bahay kasi meron naman na tayong binili dyan. Yan, pwede na natin pakabit yung planks pa isa-isa. Ang hinihintay na materyales na lang ito yung tinatawag na down lock. Yung down lock at saka po yung ating smart lock. Yan, may smart lock po ito. Okay. Yung sa taas. Grabe katirik ng araw dito. Ayun yung tropa. Ayan, bubuhos na po sila ng concrete floor dito sa harapan ng bahay. So ayan, halos kompleto na yan. Yung sa outlet ng catch basin, floor drain. Tapos dito, service faucet, may floor drain. Tapos supply ng tubig para sa washing machine, floor drain. Then yung sa aircon, yung release ng water line. Tapos outlet para sa septic tank. Tapos ito na po yung inasikaso nila ngayon. Yeah, medyo luminis-linis na rito. Tapos yung mga bakal na nandito nandun po sa taas. Bali 6 meters naman yan, nakapatong yan papunta dun sa pasumano namin. Ay, hindi naman yan nakadikit dun sa pinano natin, pina-waterproofing natin. Tapos ilan sa mga update pa rito. Yung ano nga pala, yung mga binili nating ilaw para dito yon. Yung iba sa phase 4. Tapos yung update dito, pinagpapatuloy na po yung ating demolition. Yung demolition. Medyo magiging maliit na nga lang po yung pinaka demolition dito kasi nandito yung sala tapos nandito yung TV console. So maliit na lang. Pagka ganito po, ang diskarte rito, medyo binabasa-basa tapos binubuli ng ilang beses kasi tutok sa araw. Ang pwedeng mangyari dyan, pumutok po yan sa sobrang init. So kaya ganyan po siya, kinakayod po siya ng walis tapos alaga sa wisik ng tubig. So ayan yung waterproofing natin, napaka solid. Yan na, talagang wala tayong
way para pumasok ang tubig dyan sa tuwing umuulan. Tapos yung mga gamit natin, hindi po siya literal na nakasandal po sa pinaka waterproofing. Bali ano lang po yun, pasumano. Yun naman po talaga, dinadamay namin yan sa pintura. Yan, pag nag-waterproof tayo. Pahinga muna yung tropa, medyo mainit. Tapos yung karagdagang ilaw na binili ko na 6 para dito, pagkakaroon tayo sa bulada. Pati rito sa gilid, tig-isa rito, dulo-dulo, tsaka rito sa likod. Sa mga nagpapa-renovate, talagang sadya na nagpapalagay na po dito dahil nga na madilim, di ba? Kaya para kahit pa paano may liwanag sila nakikita rito. Bali, ayun nga mga karos, sana pupunta po tayo ng kanya na Beller East project. Bali, hindi na po ako matutuloy doon. Yan, nandun naman na po sila client at nakausap ko na lang sila via video call. Yan, shoutout muna kay Balaguer. Yan, God bless and always ingat palagi. Mga karos, yung ano ko kasi, payroll ay hindi ko natin pwedeng pabayaan araw po ng Sabado. So, inumpisaan ko na kaninang mga alas 3 ng hapon. So, hindi naman po madaling gumawa ng payroll kasi anuhin pa po natin yung sasanayin pa po natin yan para sa mga ibang project. Tapos kailangan pag nagpasahod po tayo, tama po lagi. Tapos yun mga karos, kakarating lang ni Missy, siya na po yung magpapatuloy. Ang gagawin ko na lang po, update na lang ulit tayo rin sa project natin sa phase 3 kasi ito yung pinakamalapit. So kailangan po talaga lagi na ma-consider din po talaga natin na yung payroll po ay nagagawa natin sa maayos. Kasi pag uwi ng tropa, dito yan diretso para hindi po sila maghintay. Ayan na. Update sa mga alaga natin. Ayan. Diba? Kulit oh. Kulit! Ayan, time check. 3:44. Mag-aalas 4 na. Ayan, bali, update na lang po ulit tayo sa project natin sa Anyana, sa Lunis. Yan, may mga dumating naman na doon. Bali, may bago na tayo makikita. Ano, okay ka na dyan? Pwede na ako umalis? Okay na. Tali ka naman oh. Tali naman si Mrs. sa payroll. Tara. Balik tayo rito sa phase 3. Kaya naglilinis na lang yung tropa rito. Meron tayo nabasa sa Facebook post natin na hindi naman dapat talaga sinisemento to. Tama naman kayo pero gumagawa lang po kami. According naman po to sa may-ari. Yan, sa subdivision naman halos makikita nyo sementado naman lahat eh. So conforme na lang po doon sa may-ari pero tayo ay gumagawa lang. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit na bahay ko po ito, sisimentohin ko po yan. Ako lang din naman po yung magsasuffer pagka nakatira na ako rito eh. Depende yan kung may purpose. Gusto mo magtanim ng halaman, di ba? Kagaya nito, akit ka lagi rito kung lupa to, lagi maputik. O kaya kung gagawin mo tong rampahan, laging bababayan kasi hindi sementado. Magagawin mo siyang rampahan, di ba? So, conforme na lang po yan. So, maraming salamat po doon sa comment. And shoutout na rin. Yan, nakadepende po to sa nagpapagawa ng bahay, sa may-ari. Ayun yung tropa. Ito. Kuya, ano to, no? Panambak? Panambak to. Pinagtibagan ni Epoy. Laking tulong nung sako. Tsaka syempre, laking tulong din ng tropa na walang ginawa ko hindi magdisiplina doon sa ano natin, sa project. So alam nila yung ginagawa nila kada araw. Ito, pondo na kagad. Pondo. Sa tingin mo kuya, kakasya yung buhangin? Hindi no? O, kulang pa yung buhangin. Mukhang papadeliver. Hindi, dapat ano na, since nasa tiling na tayo, bistay na no? Bistay na sa susunod. Yan, after nung buhos, nagbibistay na lang po sila rito. Pero malinis naman, no? Malinis. Si kuya, nililinis po nila yung loob. Yan, para sa schedule na rin kasi natin to. Yan, bali teamwork lang doon sa tropa. Gawa ng, syempre pag nag-conduct na tayo ng tiles dyan, bigay na tayo ng assignment, kailangan maluwag na rito. Yun no, medyo lumuluwag na nga eh. Pero magsisiling training pa kami rito. Medyo marami pang gagawin. So yeah. So yung ano nito, opening, kasi nag-usap kami ni client nung kahapon nung nagpunta sila.
Binibigyan ko sila ng dalawang choice dito kasi baka magbago pa isip nila. Kadalasan kasi sa mga project namin, nandito yung TV area. Ngayon, nandito yung sofa nila. So, ito yung magiging TV area. Kailangan, itong hati na to ay masentrohan ng TV console dito. Kaya yung demolition nito hanggang dito na lang. Maliit na lang po siya. Pero kung nandito yung TV area, yun, palalakihan pa po natin to. Kaya medyo maliit na lang. Ang inaasikaso ni Adonis dito is yung sa pintuan. Lalagyan na ng pintuan. Ha? Baliktad. Baliktad. Baliktad ko. Binaliktad mo. Repair na rin. Repair na rin. Sige, kung hanggat kayang gawa ng paraan. Yan na. Hindi pa pwede apakan to, ano doon? Pwede na, matigas na kaagad. Yan na. Oo nga, pwede na. Hanggang dito na lang muna yung update natin ngayong araw po na Sabado mga karohas. Maya maya magpapa-payroll na po tayo. So maraming salamat po muli sa panonood at sa walang sawa niyo pong suporta dito sa aming channel. So kita-kita na lang ulit sa susunod na video. God bless. Ito paalam po muna. Yan. Kalahin mo magkulang pa pala yung buhangin, no? Madami na yan, no? Kasi itong konting natitirang graba, gagawin natin dito yung pang ano natin, yung pang lababo. So may lababo pa po tayo dyan sa loob, medyo mahaba.